Ecclesiastes, Kabanatang 2. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan, kaya't magsawa ka sa kalayawan, at narito, ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Aking sinisiyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang buhay. Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at ng mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig, upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan, nang higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto, at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit, at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musiko, iya'y totoong marami. Sa gayoy, naging dakila ako, at lumago ako ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. At ako'y pumihit upang masdan ang karunungan, at ang kaululan, at ang kamangmangan, sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? Sa makatuwid bagay ang nagawa na laong panahon ng nakaraan, nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo, at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman, at gayunman aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. Nang magkagayoy, sinabi ko sa puso ko, kung ano ang nangyari sa mangmang, gayon ang mangyayari sa akin. At bakit pa nga ako naging lalong pantas? Nang magkagayoy, sinabi ko sa puso ko, na ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaala magpakilanman. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na, at kung paanong ang pantas
ay namamatay, ay gayon ang mangmang. Sa gayoy ipinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin, sapagkat lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. At ipinagtanim ko ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw, yamang marapat kong iwan sa tao na susunod sa akin. At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? Gayunmay, magpupuno siya sa lahat ng aking gawa na aking ginawa, at sa aking pinagpakitaan ng karunungan sa ilalim ng araw, ito man ay walang kabuluhan. Kaya't ako'y bumalik upang aking alisan ng pag-asa ang aking puso tungkol sa lahat na gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw, sapagkat may tao na ang gawa ay sa pamamagitan ng karunungan at ng kaalaman at ng kabihasnan. Gayunmay sa tao na hindi gumawa niyaon, ay iiwan niya na pinakabahagi niyaon. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan, sapagkat ano ang tinatamo ng tao sa lahat niyang gawa, at sa nais ng kanyang puso na kaniyang iginawa sa ilalim ng araw, sapagkat lahat niyang kaarawan ay mga kapanglawan lamang, at ang kaniyang pagdaramdam ay hapis. Oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso. Ito man ay walang kabuluhan. Walang maigi sa tao, kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakang higit kaysa akin, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan, ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala.